sa love kahapon para sa ating yung hangout. Kaya, nandito ka ba? Ay, pag-grupo ko pala siya. So, sino mga hindi nakasama? Eh, sayang naman sa mga hindi nakasama. Nag-enjoy po ba kayo kahapon sa mga ito? O diba? Masaya na. Ano mga ginawa natin kahapon? Nanood? Nanood tayo movie, diba? Ay, hindi pa rin. Ano yung ginawa natin? Kumain, naglaro, tsaka, ano yung laro nyo? Marunong ba kayo nun? Nag-ulo kayo namin, tagal na ulo namin, 2 oras. Kasi nagdalaya si Prince. Ay, hindi pala. Okay, so, ayan, sa mga susunod pa natin mga youth fellowship, sana magkasama-sama tayo ulit lahat. Love and dream, walang division. Amen po. Amen. Ngayong umaga, ako ang hindi niyo ba kalala? Pero ako ang nakataso ng bahagi ng work para sa atin dito sa service natin dito sa team. And hindi ako masyado nakapaganda talaga. Kasi marami na tayong ginawa sa iyo. At ako po ay nagkasakit. Ito ay nagkasakit ka. Pero okay lang yun. Kasi may wala ko na message din para sa atin ngayong umaga ay hindi galing kay Kuya Ansel, kundi galing kay Lord. Amen po? Amen. Ang ating title para sa umaga ito ay basahin nyo 1, 2, 3, go. After the yes. Ha? After the yes. Okay, so ano ibig sabihin ng after the yes? Ang Tagalog ng after the yes. Pagkatapos ng yes. Ang Tagalog ng yes. Ng oo, di ba? Pagkatapos ng oo. Mamaya naman yung bakit ay yung title natin. Pero ang ating main scripture para sa umaga ito ay matatagpuan sa mga Hebreo chapter 10 verse 36. Isang verse lang siya. Kaya babasahin natin siya ng sabay-sabay. Okay po? Okay ba yun? Gusto ko malakasan. Gusto ko mag-iising kung is the puting ba ito. Okay ba yun? Amen. Okay, kahit po natin tumayo. Okay, basahin natin ang salita ng Diyos. Bakit ikaw ay pinantayo? Bakit ikaw ay pinantayo? Hindi namin respeto sa salita ng Diyos. Kung nabasa tayo ng word, tayo po ito. Okay po ba? Okay, basahin natin ang Hebrews chapter 10 verse 36 sa NIV. 1, 2, 3, go. You need to persevere so that you can have God, the will of God. You will receive what He has promised. Sa Tagalog naman po, 1, 2, 3, go. Kinakailangan tayo mag-iis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at nakalaki mo ang kanyang pinahaw. Tayo po ay madalangin. Panginoon, maraming salamat sa umaga ito. Lord, this morning, Lord, we are asking for your message, Panginoon, to just do your will according to your will, Panginoon, sa aking mga puso. Maraming salamat, Lord, sa mga ulit namin kanina. Ito po, Panginoon, na we say yes, Lord, to you. Here na, Panginoon, tutulong sa amin kung ano yung response, Lord God, na dapat namin gawin pa ng sa aming lugar sila. Maraming salamat, Panginoon, sa mga ni Jesus. Amen. Parado yung ayan. So, may clue ba kayo kung bakit ko pinamagawa after the yes yung aking message sa umaga na ito? Bakit kaya after the yes? Ano kaya ibig sabihin mo? Ha? Pagkatapos ng yes, kung saan kaya yung yes na yun? Wala kayong clue. Pag nag-recite mo yung premyo, ano to yung kaso ko kasi ito. Pag nag-recite mo yung premyo, wala. Wala, okay, sige. Ganto na lang. May recitation tayo ngayong umaga. At ang topic natin ay... Ang topic natin ay divorce. Okay, meron ba yung pagpasal na siya? Taas nga kamay na sa'yo. May jowa na. May jowa. Taas kami ng may jowa. At ang next may jowa ka. Huwag na taas ka ng kamay. Celebrate yung may jowa. Tagasan yung jowa ka. Tagawatpan daw. Ha? Taga-Boro. Si Prince, may jowa doon si Prince. May jowa si Prince. Ayun, daming tayo dyan.
nandun na ako sa dulo. Sa Rhea de la Cruz. O, itigil na yan, ha? Kayo dalawa. Okay, sige. Ang pag-uusapan natin ay divorce. Okay. So, recently lang, itong May, medyo naging hot topic na naman sa mga debate ang divorce. Kasi po, aprubahan yung bill. Diba? Ibig sabihin, isang step na lang, magiging batas na siya. Isang step na lang, legal na ang divorce sa Pilipinas. Alam niyo ba, dalawang bansa na lang sa buong mundo ang walang divorce? Pilipinas na lang, tsaka Vatican City. Alam niyo Vatican City? Opo, doon nakatira yung Santo Papa, ng Katoliko. Walang divorce doon. Wala namang mag-asawa doon eh. So, tayo na lang, Pilipinas, ang walang divorce. And, ngayon, gusto ko tanong sa inyo, ikaw ba, bilang isang kabataan na si Chano, agree ka ba or disagree ka sa divorce? Pwede, kahit ano mo, wala akong sasabihin. O, sige. Taas ang kamay ng disagree siya. Taas ang kamay ng agree siya sa divorce. Agree sa divorce. Agree sa divorce si Carolyn. Si Kuya Elson. Sinong ayaw sa divorce? Ayaw sa divorce. Wala silang kape. Si Josh. Wala pa kasi kayong asawa eh. No? Okay. Kaya sige, gusto niya recitation tayo. Tatanungin ko, bakit agree ka sa divorce? Bakit ka na sa divorce? Ganun ka rin nato. Sige, si ano muna si Josh? Si Josh. Bakit disagree ka sa divorce? Josh. Ayaw mo na? Kawawa. Sabi mo sa mic? Lagi na. O, sabi niya, ulitin mo na lang. Kawawa naman to yung mga batang, may iwan. Kaya ayaw sa divorce. O, sino agree sa divorce? Sino? Wala. O, sige, Roel. Sige, Roel, lumapit ka dito. Ano na ako dito? Ako na lang. O, sige, siguro mo na lang sagot mo. O, bakit agree ka sa divorce? Ha? Pakito. Bakit mo pa yun? Yung person mo lang abusive. Okay, pag-abusive, ayun talaga, kawawa yung bata. Pag-abusive yung isang pwede. Kasi hindi pa rin sila makapag-iwalay kasi wala namang divorce. Diba? Meron lang tayo annulment, pero para lang siya sa mga mayayaman. Tsaka sobrang siyang matagal. Ayan, sila ito ba meron na din sa mag-divorce ka na ba? Agree ka na sa agree. Agree, bakit agree ka sa divorce? Hindi, divorce. Ibig sabihin, ano yung may divorce mga be? Divorce is yung law, batas, na nag-aalaw sa mga mag-asawa na maghiwalay. Na legally. Ibig sabihin, pwede silang hindi na mag-asawa, okay lang yun. Sa bansa natin, bawal yun. Pag mag-asawa kayo, inusan kayo, by paper, sa marriage, hindi tayo pwede maghiwalay. Okay? So, kung ikaw, agree ka sa divorce, ibig sabihin, agree ka na magkaroon ng batas na nag-aalaw sa mga mag-asawa na maghiwalay. Nagigets po ba? Sino pa ito sa long resign? Wala na. Okay, so di ba hanggang tayo dyan? Because sa sabihin ko, sabi ko, sabi tension eh. Pero, bakit kaya nagkakaroon ng divorce sa tingin ninyo? Bakit kaya may mga taong kinoconsider nila ang divorce? Ay, actually, wait lang. Tayo, di ba? Pero actually, sabi rin sa statistics, sabi niya sa isang report na SWS, 50% daw ng mga couples, ng mga mag-asawa, agree sa divorce. Ibig sabihin, ano sila? Okay sila sa divorce. Okay po. So 50%, okay, 50%, hindi, di ba? Pero ay tanong ko sa inyo, bakit kaya may mga asawang naghihiwalay? Yung kinasal sila, nung nandun sila sa altar, nag-ayo-ayo sila, nag-kiss sila. Tapos eventually, gusto nila maghiwalay. Bakit kaya may mga ganon? Sabi nyo, di ba pala? Kasi po, iba-iba ang rason, di ba? O sige, bigay ka nga ng isang rason, George. Hindi na masaya, ganon, hindi na masaya. Ganon ba yun? Sino pa? Cheating, ano pa?
Abuse. Yung pinakauna, abuse. Domestic abuse. Ano pa? Wala na. Wala na. Ha? Pero, ayun, actually mga bagay na yun, it all boils down naman sa isang tao kung paano niya itatrato yung kanyang couple, yung kanyang asawa, in the long run. Kasi lahat ng bagay masaya sa umpisa, tama po. Sabi dyan, starting something is often easy. Kapag nagsa-start ka ng isang bagay, madali. Kapag nandun sila sa moment na, sige, papakasal tayo, masaya yun. Pero in the long run, ano pala, yung lalaki pala, cheater. Di ba siyang babae? O kaya, nambubugbog pala siya ng asawa. Di ba po? O kaya, pwede yung babae naman din yung gano'n. Balik na rin natin, babae cheater. O kaya, nambubugbog ng asawa. Okay, di ba po? Kasi sabi dyan, making a big promise is exciting. Tama po ba yan? Kayo ba, meron ba kayong sinimulan na yung taon or kaya ngayong buwan na na masaya ka kasi nag-start ka. For example, yung mga bagong na 99. Masaya ba kayo ngayon nag-start kayo sa 99? Yes. O kaya yung mga grade 7, masaya pa sila ngayon sa first year ng youth ministry. Diba? Pag grade 8 na yan, ubus yan. Huwag ganun na, huwag ganun grade 7. Nataas ka kami grade 7. O, sabi ni Carl ganun na. Pero sabi dyan, stay committed when things get hard. Pero kapag kayo mga sitwasyon, medyo mahirap na, sabi dyan, it's a different story. Mahirap kang magstay kapag mahirap na yung sitwasyon. Katulad sa mga mag-asawa. Yes. Di ba po, maraming gusto mag-iwalay kasi kapag dumadaan na sila dun sa mga pagsubok, na normal lang naman yung pagdaanan ng mga mag-asawa. Anong nagiging response nila? Gusto nila sumuko, gusto mo mag-iwalay. Di ba po? Ayan, at ang mensahe ko ngayong umaga ay hindi po tungkol sa kasal or sa pag-aasawa or sa divorce. Ginamit ko lang yung introduction. Ito po ay tungkol sa ating sarili. Turo mo nga yung dibdib mo. Ayan, tungkol yung message na to sa iyo. After your yes. Pagtapos ng iyong yes. Diba kanina kumakanta pa kayo, yes Lord, yes Lord, yes, yes Lord kayo. Okay. So, ayun po yung message natin sa umaga. Balikan natin yung ating scripture. Tayo po ay, di ba sa Dormosh? Kung nagdodormosh kayo, sinong nagdodormosh dito? Taas kamay. Ayan. Kung ikaw nagdodormosh, malamang masusubaybayan ng mga aklat ng Hebreo. Tama po? Ng Hebrews. At ito po ang aklat ng actually isa sa mga mahirap aralin na aklat sa Bible. Kasi, complex yung kanyang, context. Hindi, ginawa ko lang attention mo lahat. Pero, okay, ito pong Hebrews, sabi nga dyan, sabi ng author dun sa audience niya, kailangan daw silang i-is upang masunod nila ang kalooban ng Diyos at matanggap nila ang kanyang pinapangako. Sabi dito sa akin, PowerPoint, the original audience of this letter was Jewish Christians. Yung original na audience ng Book of Hebrews, yung sinulat na yun para sa mga Christian ng time na yun na Jewish. Ibig sabihin, sila? Hudyo. Ano ibig sabihin nun? Ang religion nila ay Judaism. Ibig sabihin, naniniwala sila kay God the Father, di ba po? Opo. Tapos, yung mga ritual, yung mga batas sa aklat ni Moses, yung 5 libro, naalala niyo ba yun mga kabataan? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ayun yung kanila pinaniniwalaan. Tapos, biglang pumasok itong si Jesus. Sino ba yan? Wala naman yan doon sa 5 libro. Hindi naman siya nakasulat doon. So, mahirap. Yun yung unang challenge sa kanila na maniwala dito sa na ito na yung dumating na Kristo na Messiah ay pinangako sa atin ng Diyos. Tapos, hirap sila maniwala. Pero marami ng time na yun ang naniwala. Kaya nga sila naging Christian. Pero ano naging challenge? Sabi dyan, they already said yes to Jesus. Nag-oo na sila kay Jesus. Naniniwala na kayo sila kay Lord. Kayo ba naniniwala na kayo kay Lord? Amen. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Diyos?
tagapagligtas, Panginoon ang tagapagligtas. Amen? Okay, ganun din sila. Pero sabi niya, this choice came with a very high cost. Pero yung decision nila ngayon na sumunod kay Jesus, marami siyang pambalot. And tingnan natin yung mga napagdaanan nila. Basahin natin sabay-sabay ang Hebrews chapter 10, verse 34. Huwag niyo kalimutan yung lahat ng pinaghirapan niyo nung na kayong maliwanagan. Tiniis niyo na boss niyo. Ayun na, ulit. 1, 2, 3, go! Huwag niyo kalimutan yung lahat ng pinaghirapan niyo nung na kayong maliwanagan. Tiniis niyo ang paghihirap at di kayo nag-give up. Minsan, iniinsulto kayo sa harap ng maraming tao at itinrato ng hindi maganda. Kung minsan naman, sinasamahan niyo ang mga tao pinahirapan tingnan. Verse 34. Next. Ayan. Dinadamayan niyo yung mga nakapulong at itinatawag kayo ng mga ari-arian. Dinahin mga bumibig kasi alam niyo meron kayong mas magandang bagay at tatagal forever. Ayan. Sabi niya, yung sitwasyon nila nung time na yun, mahirap. Kasi po, pag-binili sila ng mga Hudyo. And marami sa mga Hudyo, nire-reject si Jesus. And kung nire-reject na si Jesus, pati yung mga naniniwala kay Jesus, ayaw nila nun. Kinakasawag, binubuli, binipersecute. Okay? Ibig sabihin, sa madaling salita, ito pong audience ng Book of Hebrews ay mga taong inupusik ng dahil sa kanilang pagsunod kay Jesus. Sabi diyan, they were being publicly shamed. Pinapahiya sila sa harap ng maraming tao. Ano ba ginagawa sa kanila? Naagawan sila ng mga bahay at ari-arian. They were losing their homes. Pero sabi dun sa verse nila, kukuha pa daw nila ngumiti kahit na inaagawan sila ng ari-arian kasi alam nila meron silang promise pa rin sa kanila na tatagal forever. At sa last sabi niya, they were being put to prison. Sila ay kinukulong. Bakit ginagawa sa kanila yung mga bagay niya? Dahil po, naniniwala sila kay Jesus. Nagigits pa ba ng mga kabataan or lumilipad na yung utak? Okay, lumilipad na yung utak. Kaya lang kayo mga lumilipad na yung utak eh. So, ayan. Sabi, the writer, ay, mapinto. Saan ba ako katapat? Ayan, sabi niya, at that time, Judaism was a legal religion in the Roman Empire. Ayan yung sinabi ko kanina, nung time na yan, yung bansa nila, Israel po, ay sinakop sila ng mga Romano. Sa maraming mga bansa ang sinakop ng mga Romano. At isa sila doon. And anong religion nila nung time na yun sa Israel? Judaism. Katulad niya yung sa inyo kanina. Sabi, it gave its followers protection and safety. These believers were tempted to give up their new faith and go back to their own. So itong mga Christian na to, Jewish Christian, ang tukso sa kanila, dahil nga nahihirapan ako, pinapahiya kami, kinukulong kami, inaagawan kami ng mga ari-arian, mas magandang gawin, balik na lang tayo sa Judaism, huwag na tayo mag-Christian. Kung baka sa time natin ngayon, Katoliko na lang ako ulit. May Katoliko ba natin dito? Halos lahat, diba? Katoliko na lang ulit kaysa maging Christian. Kasi pag Christian ka, ang hirap. Binubuli kami, inuusik kami. Sabi niyan, ayun yung tukso sa kanila, na sila ay bumalik na lang sa dati nilang buhay. Safer Jewish life to escape the persecution. Kasi mas ligtas sila doon. Hindi sila inuusik, hindi sila pinapersecute. And alam ba yan ng writer ng Hebrews? Opo, kaya nga ito yung aklat na to is an encouragement for them. Sila po ay ina-encourage ng writer na huwag kayong aalis sa inyong pananampalataya. Huwag kayong babalik sa dati ninyong mga buhay. Bakit? Kasi si Jesus, sabi niya doon, hindi talaga siya next. Ano ba ito? Kasi he was speaking directly to their tired and hurt hearts. Ina-acknowledge niya na ang mga Christian Jews na to, sila ay nasasaktan na, sila ay nahihirapan na. Pagod na sila sa kanilang mga pinagdadaanan dahil sa kanilang pananampalataya. Kaya ang sabi doon, he challenges them, si writer natin, to remain faithful to Jesus. Sinasabi sa kanila na huwag niyong iwan yung pananampalataya ninyo. Kasi itong pinapanampalatayaan natin si Jesus, sabi, He is ultimate
superior. Di ba po? Sa lahat ng mga bagay. And, ang malala doon, itong writer ng Hebrews, gusto niya tulungan yung mga tao, tama po. Gusto niya makatulong sa kanilang mga paghihirap. Tama? Nagigasi pa ba yung message? Parang hindi na. Wala na? Tapos ka? Kaya na natin. Parang ano na, hindi nyo na alam ha. Okay, so, pero hindi siya tumulong in a way na, inagawan ka ng bahay. Sige, bibigyan ka ng bahay. Ganun ba yung ginawa niya? Kinulong ka, sige, hanapin mo yung susi. Papalayan. Ganun ba ginawa niya? Hindi po kasi wala naman siya magagawa. Nakaya niya lang ibigay sa kanila ay mga salita. Words of encouragement. Kaya nga siya nagsulat ng aklat ng Hebreo. Kilala niyo ba kung sino siya? Hindi ko din siya kilala eh. Walang nakakaalam kung sino nagsulat ng Book of Hebrews. Pero, sabi dito, He gave them, He doesn't give them, wala na gabi. Ayan. Sabi niya, He doesn't give them a quick answer. Instead, He leaves them in that difficult space between the promise they were given and the promise being fulfilled. Pero ang sinabi sa kanila, kailangan yung ang sabi sa verse natin, kailangan yung tiis, para daw makuha nila yung alin. Nakalimutan nyo na, balikan natin yung verse. Pabalikan ko, kaya mahirap ito din. Ayaw ito. Ano sabi? Tingnan nyo sa Bible ninyo, may Bible kayo. Sabi, magtiis kayo para makuha ninyo yung alin. Yung pinangako. Ibig sabihin, sinasabi ni author na magtiis lang tayo kasi sa dulo niyan, makakamit ninyo yung promise. Ano kaya yung promise na yun? Di pa natin alam. Pero, basta ang sinasabi niya is, huwag kayong sumuko kasi mayroong promise na naghihintay para sa inyo. Sabi diyan, iniwan ni author yung kanyang audience doon sa space na yun. Naka-oo na sila kay Jesus. Sabi, may promise na naghihintay. Andito ba yung promise? Nasaan sila? Nandito sila sa gitna. Kung saan, madali ba doon? Madali ba doon? Ha? Handog. Madali ba doon? Madali sumasagot. Madali po ba doon sa gitna? Hindi po. Ganun din sa ating buhay pananampalataya. Pag ikaw ay, kapag tumanggap ka kay Jesus, dadaan ka sa maraming pagsubok. Pag nag-yes ka kay Pastor Rex na, sige, magdadanayin ko ako. May work ba yun? Opo, galing ka agad-agad. Nasa dulo pa ng ating pagpapagal yun. At ikaw ngayon, nandito ka sa gitna. Kung saan, mahirap ba o madali? Mahirap. At kapag mahirap ang sitwasyon, anong magandang gawin? Matulog. Tama ba? Pag mahirap ang sitwasyon, pag mahirap sumunod, ano magandang gawin? Magtago. Hindi na lang magre-reply. Diba? Hindi na lang a-attend. Ano pa? Diba mga ganong bagay? Ayun yung magandang gawin kapag nandun ka sa difficulty na yun. Pero sabi ko dito, why does God allow that space? Bakit pa kasi si Lord hinayaan na may ganong eksena? Ba't di na lang pagka-oo mo, pero na agad reward? Di ba po? Pwede naman gano'n na lang eh. Parang di sila mahirapan. Si Lord naman, kaya niya gawin lahat ng bagay eh. Bakit niya ba tayo hinahayaan doon sa mahirap na sitwasyon na yun? Sabi ko dyan, it's not because God is mean or absent. Hindi dahil salbahe si Lord. Or dahil wala siya. Kaya hindi niya nakikita na nahihirapan tayo. Nakikita niya yun, alam niya. Pero sabi ko dyan, it's because He wants to change us. Pero ang gusto ni Lord, baguhin tayo. Ay hindi tayo mababago kapag wala yung difficult space na yun. Sa pamamagitan ng mga kahirapan, tayo po ay pinapabuti ni Lord. Diba po? Inaayos niya tayo. Sabi niya, the waiting shapes us. Hinuhugis tayo, hinuhulma tayo. Diba kung nakinakanta natin? Sa ano ka kayo? Mga vlog? O, diba sabi doon, ano yung take me? Take me, mold me. Kunin mo ako, ihulma mo ako, parang ang clay. Alam mo yung clay? Yes. Hindi yung clay na modeling clay na nilalaman na sa
school. Hindi po yun. Yung clay na totoo, yung putik. Pinuhulma yun. Nakakita nun na kayo yung ginagalan yung Nakita niyo yun? Sa ikot, ang mabilis. Pinuhulma yun. Sino masusunod? Yung clay ba o yung pattern? Yung pattern. Tapos ang gagawin doon sa clay. Isasaing. Ano yun? Ilalagay sa pugong para tumigas. Kasi malambot yun pag di niya yun, putik lang yun. Pag iniluto, paglabas mo, matigas na siya. Katulad ng palayok. Nakakita na kayong palayok. Yung palayok, ganun yun siya ginagawa. Ayan nga, ganun yung ginagawa sa atin. It shapes us and teaches us how to trust Him even when we don't feel like it. And sa Bible po, maraming beses na pinakita din ni Lord na gano'n talaga yung sistema. Na kapag ikaw umuo ka kay Lord, tumanggap ka na, katulad sa Israel, may covenant sila with the Lord. Si David, may relationship sila with the Lord. After nun, merong isang space, may waiting space kung saan mahirap. Okay, tingnan natin isa-isa itong mga bagay na yan. Okay, yung Israel, nung sila po ay pinalaya sa Egypto, nakapunta ba agad sila sa Kinaan? Nakapunta sila agad sa Kinaan po, paglabas, pagtawid sa dagat, ay Kinaan na, gano'n. Hindi po diba, nasa desierto sila, nasa ilang, wala silang pagkain doon, nasa silang bahay. Sabi dyan, they were supposed to go for a few weeks to the promised land, but they rebelled lack faith, so they ended up wandering for 40 years. Bago sila dumating sa Kinaan, ilang taon na inabot? 40 years po na inabot. Di ba po? Bago nung nila nakuha yung promise na yun. Ang malala, yung first batch, hindi nakapasok. Sila Moses, namatay sila lahat sa ilang. Yung batch na nila Joshua yung nakapasok. Kasi nga matigas ang ulo nila. Pero, itong batch nila Joshua, natanggap nila yung promise na yun. Di ba po? The wilderness was a test to see what was in their hearts, teaching them to depend on God daily for their needs. Sinuturuan sila ni Lord na, okay, dadalhin ko kayo sa lupain na nag-uumapaw sa gata sa pulot pakiutan, overflowing with milk and honey. Lahat ng gusto niyo, makukuha niyo doon. Pero, dito muna kayo sa ilang kung saan wala kayo, para matuto kayo na lahat ng bagay, kanino didepende dapat? Kay Lord lang. Kaya naman doon sila sa ilang, sino lang yung nag-provide sa kanila? Si Moses ba? Si Moses. Si Lord, di ba po? Wala silang makain. Nagpaulan ng tinapay. Nagpaulan ng pugo. Gusto niyo wala ng pugo? Wala silang kainom. Ay lumabas na tubig sa bato. Di ba? Wala silang bahay noon. Pag naglalakad sila, sobrang init. Binigyan sila ngayon ng payong. Binigyan sila ng payong. Binigyan sila ng ulam. Diba? Paggabi, ang lamig-lamig doon. Binigyan sila ng heater. Binigyan mo sila ng heater? Hindi, binigyan sila ng pillar of fire. Binigyan sila ng apoy. Diba lahat ng kailangan nila binigay ni Lord? Kasi tinuturo sa kanila ni Lord na lahat ng kailangan nyo, sa akin kayo depende. Kasi wala naman kayo talaga kaya gawin on your own. Tama po? Ganun pa rin yung ganun din yung tinuturo sa ni Lord ngayon. Pangalawa, ano to? Ba't may verse? Wala yan, nagkamali lang kayo. Israelites. Israelites. Si David naman, sabi niya, God chose him to be king. Naalala niyo ba nung pinili si David bilang hari? Opo, ilang taon lang siya noon? 10. Basta sobrang bata niya pa noon. As ang malala, anong trabaho niya noon? Pastor. Nagkapastor siya ng tupa. Siya kasi yung bunso sa pinaka-bunso sa magkakapatid. Tapos siya yung inuutusan lagi doon sa pastulan. Naalagaan yung mga tupa, ganyan. So, pinili siya ngayon ni Lord na magiging next na hari. Pero nung pinili pa siya ni Lord na next na hari, wala nang hari noon. Meron sino? Si Saul. Pinili siya ni Lord na maging hari, pero may hari pa rin. So hari pa na yun, pati pa sila? Hindi po ganun sa kanya. Gusto siyang patayin. Sabi niya,
But before he got the crown, he had to hide in caves and feign madness for years. Natatakot siya sa kuweba para lang di siya mapatay ni Haring Saul. Di ba po? Sabi diyan, he feigned madness, tiniis niya yung kabaliwan si King Saul kasi noong time na yun. Nabaliw. Naalala niyo po? Nabaliw siya kasi parang na-obsess siya sa trono. Sabi niya, hindi pwedeng hindi si Jonathan. Sino si Jonathan? You know? Si Jonathan, yung anak niya, panganay. Sabi niya, dapat ang pamana ng trono ko si Jonathan. Nabuong siya sa trono, sa kapangyarihan. Gusto niya, ang magawa ng trono niya, anak niya. Pero meron naman napili si Lord na next na, hari. Sabi niya, he was running from a jealous King Saul who wanted to kill him. Yan, tinatakbuhan niya si Haring Saul kasi gusto siyang patayin. This time of hiding was God's way of training him to be a good and merciful king, teaching him to depend on God instead of his own strength. At ano tinuturo ni Lord kay David nung time na yan? Bakit doon ka nakapag dumaan sa ganun? Bakit hindi na lang kasi si Lord naghintay na mamatay na si King Saul bago siya mag-anoint ng bagong hari? Di ba? Bakit kaya si Lord ganun? Susunod ba si Lord? Hindi. Ha? Hindi po, kasi meron siyang gustong ituro kay David. At ano yung gusto niya ituro kay David? Sabi niya, he was training him to be a good and merciful king. Gusto ni Lord na si David magiging mabuting hari siya at maawain, gracious. Hindi naman deserve ni King Saul na hindi siya mapatay ni David. Naalala niyo yung, ano siya, nag-CR siya? Naalala niyo yung story nag-CR si King Saul? Hindi na. Nag-CR siya noon. Ano ba, dumumi ba siya? Dumumi siya. Tumani siya. O, ayun na. Sabihin ko na. Tumani siya. Tapos, anong ginawa ni David? Nakita ba ni David tumatake? Ay, tumatake. Kapatay ko na. Pinatay niya ba? Hindi po pinungit niya yung lagaya ng room. Sabi niya, oh, to, King Saul, no? Pwede na kita patayin nung tumatake ka kasi hindi kita pinatay. Pag kinatawag ko story yun sa Bible. Totoo nangyari yun. Kasi naturo ni Lord kay King David na maging gracious ng hari. Na kahit na hindi naman deserve ni King Saul na mabuhay, binuhay niya pa rin. Ayun yung tinuturo ni Lord kay David. And lastly, sino yan? Si Jesus. Oh. Si Jesus, ilang taon siya nung siya nag-start ng kanyang ministry? 12. Nagawa-gawa na lang talaga. Ha? Ay, hindi. Ilang taon siya nung nag-start siya mag-ministry? 30 years old siya nung nag-start siya mag-ministry. Ibig sabihin, 30 years old ka na ba? Wala pa. Kung ganyan edad ka si Jesus, wala pa. Hindi pa nakasunod sa Bible ang nangyari sa kanya. No? Sabi dyan, the Bible doesn't say much about his life between, ayaw na mag-place between ages 12 and 13. Di ba, may kwento tungkol sa nung bata si Jesus. Anong ginawa niya nung bata siya? Nagturo saan? Nagturo siya. Nakipag-debate siya doon sa templo. Di ba po? After nun, wala na. Hindi natin alam kung nangyari sa kanya. High school siya. Nag-high school ba si Jesus? Wala pa lang high school nun. Pero meron tinatawag na silent years. At nung time na yun, he lived an ordinary life and was known as a carpenter in his hometown of Nazareth. Okay? From 13 years old to 29 years old, meron pang ganun dito, 13 to 29 years old, lahat tayo yun. Nung time na yan, si Jesus po, normal lang siya na tao. Carpentero nga siya actually. Kasi anak siya ng carpentero, kaya carpentero din siya. Normal lang na buhay ko doon sa Nazareth. Pero 30 years old na siya, ano nangyari? Tsaka siya nag-start na kanyang ministry. Sabi niya, this hidden life shows us that God cares as much about our quiet everyday faithfulness as He does about our big public moments. Okay po? Yung lahat may ganong part ng buhay na parang mahirap. Yun nga, difficult space. Pero ito yung tanong, what if Israel had stopped walking before they reached Canaan? Paano kaya ako yung batch nila Joshua, hindi na rin sumunod, katulad ng batch nila Moses? Darating kaya sila sa Canaan? Hindi na. What if si David, nag-quit na lang siya before mamatay si King Saul? Sabi, ay ano ba naman ito? Inaaway ako ng hari, huwag na nga tayo ayaw ko na nga din maging hari. O, magiging hari kaya siya?
Hindi po, nag-quit na siya. And what if Jesus stayed hidden instead of stepping into His mission? Paano kaya ako si Jesus, hindi na lang siya nag-ministry? 30 years old na siya, sabi niya, ayoko na, gusto ko na lang maging karpentero. Naligtas. Di ba? Paano kaya kung yung mga bagay na yan, yung mga tao na yan, sumuko doon sa difficult space? Ito po yung ating main point para sa umagang ito. Tingin lahat sa screen. Masaya natin sabay-sabay, 1, 2, 3, go. Say yes to God, I take one moment. Say yes, takes your moment. Okay po, kapag ikaw umuha ka kay Lord, one time lang yan. Kapag ikaw umuha ka kay Pastor Rex na, sige, dahil pinay ako, okay na yun. Pag ikaw pumasok sa ministry, sige, pasok sa ministry. Pero, sabi dyan, pag ang pag-i-stay ng yes, it takes your whole life. From that moment on, buong buhay mo, you have to give. Sabi sa natin, every heartbeat. Para manatili kang umuoo kay Lord. Para mapatunayan mo yung yes, Lord. Kumbaga sa kinasal, hindi kayo magde-divorce. Nag-yes kayo doon sa altar, buong buhay ninyo, hanggang mamatay kayong dalawa, magkasama kayo. Kaya nga sabi, till death do us part. Di ba po? Sabi dyan, the real miracle isn't starting the race, it's finishing it. Ang totoong himala po ay hindi yung tumuho ka, kundi tinapos mo yung buong karera. God doesn't want your quick obedience. He wants your heart that keeps going no matter what. Nagigets po ba? Hindi ko na-explain ha? Okay, so patapos na agad ako, grabe. Sabi niya, ito ang ating heart check. Ito yung mga bagay na tatanong mo sa iyong sarili ngayong umaga. Tanong mo sa sarili mo yan. Where have you started strong but now feel tired? Saan ako nag-start na G pa ako nung nag-start, nagsimula. Pero ngayon parang ayoko na. Parang nakakapagod na. Sige, tanong mo sa sarili mo yan. Anong part ng buhay mo yung parang ang saya-saya pa ng umpisa? Pero ngayon, nakakatamad na, nakakasawa na, nakakapagod na. Sabi dyan, which yes has become quiet because it's no longer exciting. Hindi yun. Ano yung inoo mo una, pero ngayon hindi na ganun kasaya? Ano yun? Anong part ng buhay mo yun? And lastly, will you stay committed even when no one is watching? When things don't change fast and when it costs you? Ikaw ba mananatili kang nag-yes kahit na mahirap na? Kahit na meron ng mga kapalit? Kahit may mga kailangan ka ng isang sakripisyo? Nagigets ko po ba? Nagigets ba mga kabataan? Okay, sana nagigets ko ba? Sabi dyan, Jesus invites us not just to begin well, but to endure well. Ang gusto ni Lord sa atin, hindi na magsimula tayo magaling, kundi magtiis tayo. You have to endure well hanggang dulo. Kasi dadaan ka doon sa difficult space na yun. He invites you to keep saying yes until the promise comes. Katulad mo sinabi sa verse natin, magtiis kayo kasi sa dulo niya may promise na naghihintay sa inyo. Ganun din po sa atin. Magtiis ka and keep saying yes hanggang yung promise na yun ni Lord makuha mo. Ikaw ba naniniwala ka may promise ni Lord sa'yo? May pinakakabakan ka ba ngayon ng promise ni Lord? Sa mga pagpapagal mo, sabi ni Lord sa'yo, mag-aaral ka ng mabuti. Sa dulo niya, meron akong promise sa'yo na ganitong buhay. O kaya, may promise ni Lord sa'yo na mag-serve ka ng maayos sa ministry mo. Sa dulo niyan, ito yung magiging ganito ka. Ganyan. Yung mga ganong promise Lord sa atin, tama po? Hindi natin yung makukuha kung tayo ay susubo. Kung makawala yung commitment natin. Kung yung yes natin, magiging no na. Nagigets po ba? And sabi dyan, what if the real test isn't in the public moment of your yes, but in the private hidden moments of our quiet endurance? It's the space where character is forged, where our faith becomes real, and where God's work in us truly begins. At sa mga moments na yun,
Na mahirap sumunod pero sumunod ka pa rin. Na meron kang kailangan ibigay para makasunod, ibigay mo. Sa mga moments na yun, kung kumigay sila sa biyan natin. Amen po? Amen. Eh, sa mga moments na yun, totoo tayong nahubog ni Lord. Sa kung sino niya tayo gusto maging. Bilang kanyang mga anak. Eh, basahin natin ng sabay-sabay ko. 1, 2, 3, go! Obedience begins with one yes, but it is proven in the countless yeses that follows. Di ba po? Ang pagsunod, nagsisimula siya sa isang yes. Pero, napapatunayan natin ang pagsunod sa maraming yes. Yeses. After that first yes. Nagigets po? Amen ba? Amen. Sabi dyan, because on the other side of your perseverance is a promise waiting to be fulfilled. Yun naman po ang ating message. Pala po ka na si Lord. Huwag na aga na tapos. Huwag na ako. May natutunan pa kayo. Sana may natutunan po kayo. And ngayon, gusto kong di pa tapos yung service. Ayan na. May natutunan pa talaga yan. Okay, ngayon po gusto kong mag-reflect tayo ngayon kay Lord. Ikaw ba, meron ba sa'yo sinasabi si Lord na simulan mo na itong bagay na to? O kaya, meron lang sinimulan sa'yo si Lord kasi ikaw ngayon ay nahihirapan kang magpatuloy. Kasi nga, nandun ka ngayon sa difficult space na sinasabi kanina. Kaya gusto mo na lang sumuko, gusto mo na lang umalis. Ayun, ano yung message ni Lord sa'yo ngayong umaga? Hindi ko yun alam. Ang nakakaalam lang nun si Lord tsaka ikaw. It's a personal deal between God and between you. Amen po? And gusto ko i-search ko yung news sa puso ninyo ngayong umaga. Pwede po ba tayo kumawit ng ating last? Yung favorite. Talabas. Tayo po natin tumayo. Tama na mo yung chismisan. Di pa po tapos yung service. Sabi ko kanina, sa inawit natin kanina na last song, na awit natin ulit kayo. Sabi doon, yung title doon is Alabaster Jar. Alam niyo ba yung Alabaster Jar? Mga kabataan, alam niyo yung Alabaster Jar? Naalala niyo yung kwento ni Mary, yung kapatid ni Martha? Nagsapoy siya ng pabango sa paa ni Jesus. Naalala niyo yun? Ang ginamit niya na jar ay Alabaster Jar. Clay jar yun na may lamang pabango. Pero yung alabaster jar, mga kabataan, ito trivia sa inyo wala siyang takip. Wala siyang bukasan. Hindi siya yung iniikot na bote. Hindi siya ganon. Kasi niluluto siya buo, ganon na yun. Paano siya bubuksan? Kailangan ko siyang basagin. Nagas nyo? Hindi siya mabubuksan pag di mo siya binasag. Eh sabi, yung puso natin, sabi ng pawigin, para siyang alabaster jar. Hindi ka magagamit ni Lord kapag hindi ka basag. Nagets po? Eh ngayong umaga, gusto kong gamitin ni Lord. Eh gusto niyang basagin yung matigas ng puso. Kaya, as you sing this song, hingin mo yung message ni Lord para sa iyo. Okay ba yun? Kaya ko kumain sa kwarto. This alabaster jar is all I have of the world.
sa'yo, kay Mr. Wala ko, account eh. Lahat ng provision niya sa iyong kaya akala mo wala ng pag-asa. Wala tayong ibang masusubtido kung kaya ating mga problema. Ano lang din naman yung gawin. And for this time, I want you to think of that. Let's pray and pray once again our lives to Him. Come on, you. May dalaga ng Panginoon. Let's sing. Like how He spilled His blood, we will spill our lives as an offering to Him. Let's sing to the Lord. Like He spilled your blood, spill my heart as an offering to my King. Like He spilled your blood, spill my heart as an offering to my King. God, the voices can sing. Like You spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Like You spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Like You spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Like You spilled your blood, I spill my heart as an offering to my King. Here I Nandito po kami, Panginoon. Here we are. We just want you to take us, Lord God. Take our lives, Panginoon, as an offering to you. Lord God, maraming po salamat sa pagpapaalala niyo sa amin. Na sa aming pong pagsunod, ang pinakamahirap na bahagi ay pananatili namin nag-iyas sa inyo, Panginoon, kahit na mahirap na sitwasyon. For this morning, Panginoon, we have to speak to our hearts. Lord, paalala niyo po sa amin, Lord God, yung pangako na pinakahawakan po namin sa inyo. Lord God, hayaan mo, Panginoon, namin that we just cling to this promise, Panginoon. Sapagkat ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, na tumutupad sa lahat ng iyong mga pangako. Maraming po salamat for the rest of the morning, Panginoon. Patuloy ka na sumama mo sa amin. Patuloy ka namin pupuli na sasanayin. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen.
Narinig niyo po ba yung sinabi ng kabataan? Sabi doon, nothing has been wasted, no failures or mistake. Lahat ng ating pagpapagal sa Lord, walang masasayang doon. Bakit daw? Because He is the artist and the potter. Siya po yung artist. Alam mo artist? Kumbaga pintor. Or potter naman, may potter. Yung ginagawa ng pottery. Diba? At tayo daw yung alin? The canvas and the clay. Yung canvas ng buhay mo, si Lord yung nagpipaint nun. Yung ikaw bilang clay, si Lord yung nag-mold sa'yo. Tayo po lahat ay tumayo ulit para sa ating kasagyan. Grabe manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa buong umaga nito na sumama ka po sa amin, nangusap ka Panginoon. Lord, we thank you, Lord God, sa pagpapaalam mo sa amin, Lord God. Na ikaw ang Diyos, Lord God, na gumagawa sa lahat ng mga bagay. You make all things work together para po sa amin, para sa aming mga kinabukasan, Lord God, at para po sa aming mga ikabubuti. We just want to thank you, Lord God, for being the artist and the author of our lives. Maraming pong salamat, Lord. Sa aming pong pagpapagal, pagaliligtas sa inyo, nothing will be wasted, Lord. Lahat ng aming mga failures, Lord, lahat ng aming mga pagkakamali, lahat ng ito ginagamit mo upang ulimahin kami, Panginoon. Sa kung sino mo kami gusto natin. Maraming pong salamat, aming Ama, Lord God, for reminding us once again. Lord, na kasama ka natin, Panginoon, Lord God, sa aming pagpapagod, sa aming pagkahirap, Panginoon. Na ikaw ang Diyos na naghihintay, Panginoon, kasama mo. Naghihintay, Lord God, sa pagpapalang ng pangakong Panginoon sa bawat isa. Lord, we thank you, Lord, for your service this morning. We thank you that you are the victorious God who made this victorious service possible. Lord, we thank you, Lord God, for the offerings, Lord God, na inaalay mo namin sa iyo ngayong umaga. Lord, palaan mo po mga kami na nagbigay. Lord God, for the rest, Panginoon, ikaw ang Diyos, Lord God, na magpapalanin, Panginoon, so that next time when we can give, Lord, according, Lord God, sa nilais mo, Panginoon. Maraming po salamat sa aming po patuloy na ang isa ng mga ng Espiritu ang malalamdas ng bawat isa. At ikaw ang Diyos, Lord God, itataas po namin sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo lahat ng patuloy na pagsamba. Ito po ang aming namin sa pangalan ni Jesus. Sige po, tayo po muna. Again, salamat sa Panginoon sa buhay ni Kansel at sa mensahe na ibinigay sa akin sa umaga po ito. And kapag mga kabataan, kung ako personally, kung magbabaon ako ng isang salita sa mga tinuro